sama-samang sambahin ang Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos na patuloy na nag-iingat sa atin, maging sa ating mga daraanan. Hallelujah. Welcome again sa bawat isa. At bago po tayo magbukas ng panalangin, tayo po'y umawit ng paunang awitin. Tunay nga na ang Espiritu ng Diyos ay lagi pong nasa ating kalagitnaan upang pangunahan tayo sa araw na ito sa ating pananambahan. Before we sing this song, let's remember that God's looks in this song is not just a song. It is our devotion, our prayer to ask to God to clean our heart, remove anything that is not pleasing to Him, and help to become like Him. The Bible says in 51 verse 10, "Create in a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." As we worship today, let's come before God with a humble hearts. Let ask God to forgive us, change us, and fill us with His love.
set apart for you, my master, ready to do your will. Ready to do your will. Jesus, hallelujah. Amang banal sa umaga nito, Panginoon, kami po'y patuloy na papasalamat sa inyo. Tunay nga na ang buhay po namin ay karapat-dapat, Panginoong Diyos. Ipagpasalamat sa inyo po. Lahat ng nasa amin ay mula sa inyo, Panginoon. Kaya't patuloy kaming nagpapasalamat at dalangin namin, Panginoong Diyos, sapagkat kami inihiwalay mo, Panginoon, sa mundo upang sa inyong layunin. Kaya't patuloy naming dalangin, Panginoon, makita sa amin ang pagbabago, makita sa amin ang kabanalan, O Diyos, sapagkat ikaw ay banal, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin tinataas sa inyo. Lahat namin gagawin, Panginoon. Ikaw ang Diyos. Kumilos sa bawat gagamitin sa pulpito nito. Lahat pinagkatiwala namin sa inyo, Panginoon. Lalo higit sa umagang ito, aming pagpag-aawitan, Panginoon Diyos. Lamang ito inaawit namin, Panginoon, bagkus mula sa aming puso ang pagbigkas nito, Panginoong Diyos. Upang ikaw ay papurihan, pasalamatan, Panginoon. Maraming pong salamat. Maging ang aming mensahe mula sa inyo mapakinggan sa umaga ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, gagamitin mo, Panginoon Diyos. Ikaw nawa ang makita sa kanyang harapan, Panginoon. Salamat. Patuloy na buksan mo, Panginoong Diyos, ang makalangit na pangunawa sa salita mo, Panginoon. Sapagkat sa ganang amin, Panginoon, po namin ito maunawaan. Niwala po kami, aming Ama, na ang kapahayagan ay mula sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. Lahat hanggang sa matapos na gagawin namin, pangalan mo lamang ang aming maitaas, mapapurihan. Salamat, Panginoong Diyos. Umagang ito, pinagkatiwala namin sa inyong lahat. Sa inyong papuri, in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon? Yes, Lord. Amen. Matthew Hallelujah. 17:20 says, If you have faith as small as a mustard seed, you can say this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing is impossible for you. And Hebrews 11 verse 6 remind us, without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards to those who earnestly seek Him. Today, whatever mountain may be facing, whether it's fear, sickness, financial struggles, or kahit ano pa yan, kung naniniwala tayo sa Diyos na kaya niya, kung naniniwala tayo sa Diyos na kaya niyang gawin ang lahat, amen? Amen. Naniniwala po ba tayo sa Diyos na kaya niyang Yes, hallelujah. i-move yung mountain? Naniniwala po ba tayo sa Diyos na kaya tayong pagalingin sa karamdaman? Naniniwala po ba tayo sa Diyos na nandito ang Diyos ngayon? Amen. Naniniwala po ba tayo na iniibig tayo ng Diyos? Amen. Amen. If you believe, that is faith. Amen? Faith is trusting God even you cannot see the outcome. Amen. Let us worship the Lord. Kamayan po natin ang ating mga kapatid.
you. Greater is He that's living in me than even in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing in the living. I can do all things through Christ. He strengthens me. Amen. Reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from you that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me, that greater is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Who strengthens me. Amen. Greater is He that's living in me than He is in the world. It's He that's living in me than He is in the world. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing in the living, I can do all things through Christ. He strengthens me. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing in the living, I can do all things through Christ. He strengthens me. Amen. He is mighty to save, no matter what we have done or what going through. God's love, grace, and power is greater than our problem.
our God carried the cross, paid the price for our sin, and gave us a new life through His grace. Because of Him, we have hope, forgiveness, and the promise of eternal life. In Revelation 5:12, worthy is the Lamb who was slain, and to receive and the will and the wisdom and strength and honor and glory and praise. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, oh God. You are the Lord. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted, God. Be exalted. We praise you, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven. Come on, church. Come on, church. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted, O God. Sabay-sabay po natin sabihin ito sa Panginoon. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Purihin natin siya. Sambahin at dakilain. Dahil karapat-dapat ang Diyos na purihin. Karapat-dapat siyang sambahin. Yes, God. Hallelujah. Yes, Lord. You're the name above all names. Be exalted. And now in the heaven, as your glory fills this place, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted. Exalted now in the heaven, as your glory
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh God. Hallelujah, oh Lord. We praise you, oh God. Hallelujah. Come on, church. Sabay-sabay po nating sabihin sa Panginoon that worthy is your name, O God. You deserve all the glory and honor. You deserve our praises. You deserve, O God, everything. Come on, church. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Come on, church. Jesus. Let us feel the presence of God. Let us feel. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy, O God. Is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. For the last time, O God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. Forever and ever. Forever and ever. You deserve our praise. Forever and ever. Forever and ever. You are worthy, Lord. Yes, God. Truly, O God, you are worthy to be praised. You are worthy to be exalted, O God. You are worthy, Panginoon. We thank you, Lord, for everything you've done for us. You paid for our sin, O God. Thank you dahil wala kami, Panginoon, ngayon dito. Kung hindi mo po, Panginoon, hindi po ang aming mga puso. Ama, salamat sa lahat, O God, dahil Ikaw ang Diyos na hindi kami pinabayaan. Hindi kami kinalimutan, O God. Palaging nariyan. Salamat dahil napakabuti mo sa amin, sa aming pamilya, sa simbahang ito, tunay na napakabuti mo. Kaya Panginoon, you deserve all the praises, honor, and glory, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na pagdadakila, papuri at pasasalamat. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang Diyos lang ang dapat itaas natin ngayong umaga.
Kaya salamat sa mga kapatiran na ginagamit ng Panginoon. Wala po tayong ibang itataas kundi ang ating Panginoong Hesukristo ngayong umaga. Kaya may mga question po ako bago tayo magsimula. Ang galing dito ng question na ito sapagkat makikita po ninyo dito yung ating topic, no? Kasi nga ang topic po natin ngayon ay makikita po natin sa Episo at may mga question po dito na dapat nating maintindihan. Oh. Kaya ang topic na ito, tapos na po tayo doon sa topic po natin na hambay na, malaya na kayo. Okay, mga kapatid, muli ay maayong nga aga sa aton tanan. Okay, at salamat sa Lord nga nagkasama-sama tayo ngayon sa ating pong pagsamba. At may unang question po ito at ang tanong ko lang po sa unang question, bago ka umalis ng bahay, ano ang dala mo? Ayan, isang question, kayo ang makakasagot. Bago ka umalis ng bahay, ano ang dala mo? Pangalawa, bago mo inihanda, bago umalis, ano ang suot mo? Ayan. Anong suksok nindo ngayon? Tingnan ninyo ang inyong sarili kung anong suot nindo. Bago mo inaisuot, alam mo, inihanda mo na ang lawas mo. Bago ka pumunta sa bahay dalanginan, hambay gani kung sa Leviticus, mahigpit po ang Leviticus, bago kayo sumamba sa Panginoon, bago humarap sa Panginoon, ay maging malinis ang inyo, paliguan ay kuno kayo. Ayun, bago ka umalis. Kaya tingnan natin kung ito ay nagagawa po natin. Hindi literal po ito, may literal dito, pero may spiritual dito. Kaya dito sa ating pag-aaral, Episo 6, at ang talata po niya ay matatagpuan po natin doon po sa talatang Episo 6, ang talata po niya ay talatang 11 hanggang 13 po ito, 13. At dito po natin tatalakayin ito ang ating pong tema ngayong, kayo na po ang magbigay doon sa tema, no? Nahirapan ko sa ako ng correct ng tema. Basta ang alam ko lang po nga tema noon sa Tagalog ay ang sandatang kaloob mula sa Diyos. Yun po. No? Kaya dito po sa topic po natin, Tagalog lang po ang gagamitin natin. Alam ko ang iba ang mga talagang may consider sa mga English version ay magaling silang maglagay no, ginapaikli. Pero ako mas maghirapan ako pagabot doon sa kung aywan ko lang kung tama itong ginaisip ko, parang nabasa ko rin po itong armor, ano yan, armor of Christ, nalilimot ako masyado. Yon, pakipagdigma mula sa kalaban. Kasi po, dito po natin makita ang baluting kaloob ng Diyos sa Tagalog. At alam po natin, kaya ang tanong ko kaina, bago ka mo umalis sa bayay nindo, ano ang suot mo? Ano ang dala mo? Ayan. Kaya yung ambagani, bago ka humarap sa Panginoon, ano ang imo ning ginasuksok? Sa literal na pagsuksok po ay makita po natin. Kaya pakikuanim na katangian ng baluti na itong ating pag-aaralan. No? Hindi itong uyab ha, paalala lang. Kasi nasa atin po ang disiplina noon. Pagkatapos na tayo ay naligtas, hambay gani, naligtas tayo sa biyaya, kaya may kaloob tayo ng Diyos na gamitin ito. Kaya sa physical na katawan, mayroon naman tayong mga pagpapala na binatanggap ng Panginoon, mayroon tayong damit, mayroon tayong sapatos, mayroon tayong, ano pang mayroon sa atin nga ibinigay sa atin sa physical nating na katawan. Kaya malalaman po natin dito, spiritual po itong ating pag-aaralan. No? Kaya tinawag ito nga ang balutin kaloob ng Diyos, hindi po ito sa atin, galing po ito sa Diyos. Ito naman ang ating halin ito sa ating pinaghirapan. Kung minsan may nagaregalo sa atin, kaya mayroon tayo nito. Okay. Kung maintindihan po natin yan. At makikita din po natin pag abot doon sa kasuotan, ano ba ang isinuot o ano ang sinuotan? Makikita po natin diyan, ano ang sinuot mo, ano ang isinuot mo, ano ang sinuotan mo? Lawas ba? Saan ba?
Ayan, maraming mga tanong po diyan na dapat po natin maintindihan ina. Kasi kung paano tinuro po yan, no? Tayo po muna ay dumakot. Hinanyayahan ko po ang lahat na magbasa sa banal na kasulatan sa aklat na ito hanggang basahin po natin ang buo ng talata hanggang talatang 13, no? Okay? Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan ng niya. Okay, talatang 11, kayo po ang bumasa. Talatang 12, sapagkat ang kalaban natin hindi tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na namamayan sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Talatang 13, sabay-sabay po. Kaya isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa ganon makatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at matatag pa rin kayong nakatayo. Tayo po ay manalangin. Ama, tulungan mo kami na maging matatag sa pagtayo namin ngayong umaga. Ikaw ang dapat mapapurihan, mapasalamatan sa lahat ng ibinigay mo sa amin upang kami ay magtagumpay bilang mga anak mo. Sa mga oras na ito, gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Dalangin ko rin po ang bawat lumabas sa bibig ko, Panginoon, ay maging pagpapala sa lahat ng mga kapatiran. Ito po yung gamot para sa may mga karamdaman ang salita mo, Panginoon. Batid mo ang lahat ng iniisip namin, ng binabasa namin, ng ginagawa namin, ang sinasalita namin, bawat kilos ng aming katawan. Tulungan mo kami, mabantayan kami ng banal mong Espiritu. Bagamat kami ay nagkakasala, pero salamat sa kapatawaran. Pinatawad mo at iningatan mo ang aming kaluluwa, Panginoong Diyos, sa magitan ng dugo mo, Panginoon, tinubos mo ito. Kaya malaya po kami, Panginoon, ngayong umaga, mapagbulay-bulayan ang iyong salita upang magbigay katibay ng aming pananampalataya. Anumang pagsubok, maranasan namin, Panginoon, maging matatag kami at nakatayo pa rin sa harapan mo. Ang lahat ng ito ay ginawa mo, Panginoon, kaya nagpasalamat kami sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Umupo na po tayo at pagpalain tayo ng Panginoon na bigyan natin pansin ang pag-aaral na ito. Okay. Ang topic na ito ay pinamagatan ko po na kagaya nga po ng sinabi ng ating kuwan kaina, ang sinabi nga, the battle of Christ, ang kaloob nga ibinigay ng Panginoon. Kaya, paano natin ito makikita sa ating mga buhay? Okay? Paano makikipaglaban tayo bilang mga manampalataya habang nandito po tayo sa lupa? Ayan. Alam natin na okay. At kagaya ng ating binanggit, kagaya ng binanggit po, ang pamagat po nito, ang paksa nito ay magpagkatag sa araw ng pakikipaglaban. Yun po siya. No? Bawat araw, mayroon pong talagang nakatakdang labanan ang Kristiyano. Tama ba? Mag-amen kayo kung naunawaan nyo. Pag hindi kayo maunawaan, wag na lang, no? Okay, kasi po, may mga tanong po ako dito nga dapat natin kung approve kayo dito o hindi. Huwag kayong mag-approve kung hindi ninyo, no? Kaya, no? Pero kung nakaintindihan po, sabihin do amen, no? Kaya hindi naman tayo hinahadlangan nga mag-amen, pero kung approve ka ba doon sa sinasabi ng talata. Okay? Ito nga bay, ang tema po nito ay magpagkatatag sa araw ng pakikipaglaban. Handa ba kayong lumaban dahil sa gawain ng Panginoon? Ang sagot nyo. Handa ka bang mamatay sa gawain ng Panginoon? Ano sagot nyo? Kung hindi mo gusto, atras ng daan. Mayroon pong makikita kayong isang katangian. Kung ayaw mo, atras. Sa isang mandirigma, mayroon tumatakbo, mayroong lumalaban hanggang kamatayan. Tama ba? Sa mga military, mayroon sumusoko. Sinusoko ang bandera ng Pilipinas at nakipag-ugnayon sa mga kalaban. Tama?
Totoo yan. Kung nagsusubaybay ka mo sa kasaysayan ng unang mga bayani, makita po ninyo kung ang mga bayaning ito ay namatay sa kanilang pakipaglaban sa kikiki. Ayan. Kung indo inagin subaybayan ang mga dakilang kaputinir, ang dakilang mga misyon kanang unang panahon na paglaban sa bansa natin ng Pilipinas, marami po ang namatay. Maraming namatay na mga Pilipino. Kapanahonan ng Hapon ay maraming namatay. Ang hambay gani ng akong natay, maisog ang mga Pilipino. Saan sila maisog? Sa pagtuturo. Sa pagtuturo nila. Bakit? Kapag may Hapon nga na bihag ang Pilipino, ginambay niya dito ang Pilipino nga mga army. Kaya Pilipino turo, ang ambay ng tatay ko, ang Pilipino daw ay walang pananindigan kasi Pilipino tago, Pilipino turo. Tama? Kaya mismo Pilipino, kapwa nag-aaway. Sa church, tandaan natin, pag abot sa simbahan, hindi pwede mag-inaway ang mga mananampalataya. Kasi minsan, kapwa mananampalataya ay nag-aaway. Yun ang ginhambay ni Apostol Pablo, huwag kayong magkabahabahagi. Ayan. Kay base, tandaan natin, hindi po tao ang kalaban po natin. Tandaan, kung sino ang kalaban, hindi si kapatid ang kalaban mo. Kaya lang, minsan may mahina sa pananampalataya, ginagamit ni Satanas para magpagamit sa kanya. Kaya ang tanong ko kaina, bago ka umalis ng bayay ng Ibo tahanan, ano ang daya mo? Ayan. Okay. Isa pa lang ito. May 3 puntos po tayo ng pag-aaralan at ang 3 puntos na ito ay makikita po natin sa bawat verses na yan. No? Ayan na, ang ganda na. Armor of God. Ay, salamat. Nabasa ko rin. Okay? Okay na, ito na. Ang hambay dira, ang sabi ni Apostol Pablo doon pa lang sa verse talatang 10, hambay niya, ang mga Kristiyano magpakatibay. Bakit daw? Magpakatibay, hambay niya, dahil sa ating relasyon kay Kristo. Tama ba ang ating relasyon kay Kristo? Tanungin natin ang ating sarili. Kaya kung hindi tama, hindi tayo magpatagumpay. Pag hindi tama ang relasyon po natin, paano natin gagamitin yung armor na yan? No? Paano natin gagamitin maring kuyang, Kristiyano ka nga, pero kuyang sa gamit. Kaya may 3 puntos po tayo nga pag-aralan at alam ko ang oras po natin ay limitasyon po. Kaya 1 buwan po ito tatalakayin. Natatalakay din po ito sa online natin. No? Kaya mayroon po tayong dapat pag-aralan tungkol po sa baluting kaloob ng Diyos. Una, sa 3 puntos, mayroon pong isa. Una, kilalanin ang kalaban. Tama ba? Sa mga Kristiyano, sino po ang kalaban ng mga matuod na Kristiyano? Maging maingat ang nagsasabing, ako ba ay tunay na Kristiyano? Kilalanin ng isang tunay na Kristiyano kung sino ang kanyang kalaban. Tingnan natin, upang kayo'y makatayo laban sa mga pakana ng diablo, ang kalaban natin ay hindi tao. Bukong tao ang ating kalaban. Bukong para sa mga army kag rebelde. No? Tandaan natin, alam natin kung sino ang tinatawag sa spiritual, alam natin kung sino ang rebelde. No?
Ang plano ng rebelde, siraon ang programa ng ating gobyerno pag doon tayo nakatutok. Ang plano ni Satanas, sirain ang isang mananampalataya pagkatapos siya ay naligtas. Ibabalik at sisirain ito. Kaya alamin muna ng isang tunay na Kristiyano kung sino ang iyong kalaban. Hindi po tayo naglaban-laban, kundi alamin natin kung sino ang nasa gitna ng labanan. Ha? Maraming mga Kristiyanong hindi nakatandaan natin. Alamin mo bilang Kristiyano nga naligtas, alamin mo kung sino ang iyong kalaban. Tandaan natin, ang sinabi ni Pablo ay diablo pala ang kalaban ng mga Kristiyano. Sa sarili mo, anong kalaban mo? Kung tanungin mo, ang sarili natin, anong kalaban natin? Marami yon, tatalakayin po yan sa sunod ng mga adlaw. Kadamo-damong ina, ang kalaban natin sa ating sarili lang, sa lawas natin, kadamo po ang kalaban natin. Una, maraming mga dahilan tayo, kalaban po natin yan. Isa pa lang yun, pinanggit ko. Ang dami-dami noon, ang kalaban ng ating katawang lupa. No? Kaya isa po yan, kilalanin kung sino. Ako ba ay karapat-dapat na ginagamit o saan ako ginagamit? Ayan siya. Kaya kilalanin kung sino ang kalaban ng mga Kristiyano. Hindi tao ang kalaban natin. Ang tunay na kaaway ay si Satanas. Tama. Mga demonyo ito, mga anghel, hambaya. Naghahasik. Anong ginagawa ng anghel ng Satanas? Kumakalat sa buong sanlibutan, ang hinasik nila ay parang kasalanan. Kristiyano, kapag inakay ka ng kasalanan, tandaan mo, ang kasalanan ay gawa ng kadiliman. Kaya sa mga Kristiyano, dapat umiwas sa paggawa ng kasalanan. Bagamat may kalayaan tayo, hindi tayo namumuhay sa mundong ito para gumawa sa ng kasalanan, kundi lumayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Isa po yung mga paalala ni Apostol Pablo sa atin na hambay gani ang kasalanan ang naging hadlang o ang kalaban talaga ng mga Kristiyano. Tandaan natin, galing tayo sa kasalanan, kaya ang gusto ni Satanas, ibalik pa rin tayo sa kasalanan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 5, magpakatibay kayo, magpakatatag kayo, at huwag na kayong magpaalipin pamuli. Ang ganda ng topic na yon, no? At marami tayong matutunan doon kung atin lang pinagulay-bulayan. Yon, una, kilalanin. Ang hambay ng Bible sa unang Pedro 5:8. Ano ang target ng kalaban natin? Tingnan natin. Diyan lang tayo uli. Ikot-ikot lang tayo. Hambay niya kung bakit babalikan ko niyan mamaya. Kung bakit isuot ito. Ito, tingnan natin ang sinasabi na unang Pedro 5, ang talata ay 8. Okay, Bible po. Hawak tayo Bible. At tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pedro. At babalikan natin kung bakit naging ganon ang sinabi ni Apostol Pedro. Makikita po natin dito kung bakit nagsabi siya ng ganon na lang. No? Tingnan natin. Ang unang Pedro, Kapitulo 5 at talatang 8. Anong sabi? Humanda. Ayan. Humanda kayo at magbantay. Ayan. Yun ang sinasabi ko. Ayun ang mga question ko kaina. Humanda kayo at magbantay. Ayun na, malalabas dito yung kalaban. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leon, umaatungal at aali-aligid na humahanap ng mabibiktima. Tama ba? Sino ang ginasugid niya? Yung mga Kristiyano. Kaya ang mga Kristiyano, ang bayan ni Apostol ni Pedro, humanda kayo at magbantay sapagkat ang kalaban natin ay laging alisto. At nag-timing lang siya pag nagkamali ka, isa sa tatargetin. Yan. Itong ating buong katawan, mayroong ginatarget na si Satanas. Kapag atong unom nga ibinigay ng Panginoon ay waya sa isang Kristiyano. Unom ina siya.
Hindi ko pa yung tinatalakay. Ang tinatalakay pa lang natin ay ang kalaban. Ngayon, babalik tayo doon. Kung hindi ako makatapos, babalik tayo doon kung bakit kinakailangan ay mayroong 6 doon. No? Ito na. Ano daw? Ang Kristiyano ay maging handa at lagi siyang alerto, parang security guard. Kung kukunin po natin ang katangian ng security guard, maraming gina-hold up, maraming ginakawatan, at maraming mismo sa loob sa isang kumpanya na natatabo. Sa buhay ng Kristiyano, ganun po ang nangyayari. Kaya ang hambaya sa mga Kristiyano ay maging handa. Bakit? Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leon nga umaatungal at aaligid-aligid. Naghahanap ng mabibiktima. Pag nabiktima ka ngayong umaga sa loob ng church, ingat po kayo. Ang inyong cellphone, sigurado, ingat kayo. Kay base kontra sa inyong cellphone nga ginagamit, mabiktima kayo. Nagaminsahe pala ako kayo, nag-ML. No? Ingat po tayo diyan. Akala natin kay OML, may cellphone da ako. Ako, hindi ako nakakita kung anong ginagawa doon sa inyong cellphone. Pero diretso kong sasabihin sa inyo, huwag kang magpabiktima, kapatid, sa cellphone mo. No? Kay base dra sa cellphone, nag-email ka di. Nag-email ka gali, siguro sa mensahe ni pastor, pag tinanong ka, anong aral nga nabaton mo nang ikaw ay lumabas? Ayan, yan po ang mga paalala, no? Base kung isa tayo na masila. Hay nako. Okay. Hambaya, gani, tingnan natin ang mangyayari, no? Ano bang ginagawa? Bakit ang hambayra, maging handa kayo? Dahil ang kaaway ni ating dyablo ay umaali-aligid at naghahanap. Yan, ang paghahanap. Delikado yan. Ang silambay matagpuan siya gani sa luwas, patay. Kagaya na ng mga rebelde. Kung ihambing natin ang mga rebelde. Gagala-gala, akala mo kapwa Pilipino, gali kay rebelde. Patayon yung army, mangholda pala yun. Ganun ang mga pamamaraan doon ng kalaban. No? Tingnan natin, paano nangyayari ito? Paano nangyayari? Bakit mayroong nabibiktima? Bakit? Gaano ba kalapit, kung ating pag-aralan ang distansya ng dyablo, gaano ba kalayo sa atin ang dyablo? Sa inyong palagay, gaano kalayo ang dyablo sa buhay ng mga Kristiyano? Kung minsan ang distansya natin sa Diyos na nakalayo. Ang dyablo po ay halos sambay ng ibang mga ngaral, halos kasing lapit lang po ng sinulid, sinulid, yung bunang. Bakit? Madali po niyang madetect ang isip ng tao. Matalino po siya, may kapangyarihan po siya. Kahit kamay mo, pwede niyang gamitin anumang oras. Yun po, ka-active ang dyablo ng kalaban po natin. Kaya maingat po tayo bilang mga Kristiyano, maging ang ating mga katawan pwede itong gamitin, maging ang ating paa pwedeng gamitin, maging ang atong tiyan pwedeng gamitin. Lahat ng sa ating katawan dahil mahina yan, pwedeng gamitin ng dyablo at bibiktimahin niya. Yun po ang dapat nating bantayan sa physical na katawan po natin. Lalo na po pag-abot sa spiritual. Ang ginapaliwanag ko lang po ito ay mga minsan lang po ito. Pero pag abot sa spiritual, sino-sino ang nabiktima sa mga alagad? Kaya sinabi ni Apostol Pedro, mag-ingat kayo at magbantay. Bakit sinabi niya yon? Dahil si Pedro po ay nabiktima. Kung kabasa ka mo ng Full Gospel, lagi lang nabibiktima si Pedro. Kaya binanggit niya yon sa kanyang pangangaral. Kaya hindi mo na mabanggit kung wala kay karanasan. Kaya ang karanasan ni Pedro, lagi niyang, siya ay pabigla-bigla, hambay ng ibang apostol. Si Pedro kuno ay bigla-bigla lang kuno, naghambay lang kuno, wala ginaisipa. Kaya siguro may mga Kristiyanong ganun din, gahambay anay, Panginoon, maglingkod ako sa imo. Mas kanta ako, pagkatapos mambay, ay daan nagali. Ayun, nabibiktima tayo dyan. Kaya ingat po kayo, ingat po tayo. Akala natin, pero tandaan po natin,
Hindi po tayo ang may gawa noon. Ang may gawa noon ay ang dyablo. Ginagamit lang ang lawas naton. No? Kaya bantayan natin ang ating sarili. Ang ating puso, ang ating isip, ang ating katawan, lupa, bantayan. Yagali kita kumangno. Nagaling-galing kita sa bayay, ang suot tagali, hayari na takadiri na ho. Ha? Umalis kayo ng bahay, siguradoon nindo ang idasuksok. Kay base kung pagsuksok mo, nakasuksok na galing, baliktad pa ang baro. Minsan, ang mga baro, iniho, mahaba di sa kabuak mataas. Sa pagmamadali. Kaya bantayan ninyo yan, ha? Bakit? Bakit sinabi ko sa inyo, ay nangyari na yan sa akin eh. Nabiktima na ako niyan, nakakalaw ko tama. Yun pala, ini kong kwelyo ng ako ng kung ano hayari sa kabuak. Mahaba rin kabuak, matagod naman yung kabuak. Napansin ko na lang, ambay ko, bakit ganito? Naglalakad ako, pero mahaba itong kabila. Ito naman ang kabila yung maiksi. Ambay ni Macy sa akon. Ay, nako. Tingnan mo, nakalimutin ka na. Pero nadali, adto bala, nadali na ako. Hay, bantayan ha. Minsan, nagasuksok sapatos. Sa kadali-dali gani, sa kadali-dali gid. Minsan, ang iba hindi na makasuksok. Ambay, basi ihuot ini akong sapatos. Parehas din ang size, utsok, ginapinilit gid pagsusuksok, sig kasusuksok, hindi mag-igo. Yun pala ay baliktad. Ang kaliwa, ang sa tuo napakat sa wala. Ang wala naman napakat sa tuo. Kaya hindi mag-igo. Simple, no? Grabe lang ang pamaraan ng dyablo. Bakit? Kaya ginalito ang aton isip, switik talaga. Switik kasi switik gid. Kaya pinag-aralan ko pinag-aralan ko ang katangian ni Satanas. Habang ginabasa ko na siya, ginapag-aralan ko pag siya ay nag-uusap sila ng Panginoon, lalo na po ang kaswitikan ni Satanas ay talagang marunong talaga, ang galing-galing talaga. Kaya kita na mga Kristiyano, tandaan natin, maging matalino tayo. Ha? Kaya isa po yan, bawal biktima. Yan, tandaan. O, ito na. Pangalawang puntos. Isuot ang kasuotang pandigma ng Diyos. Ayun na, sa talata na ito, makikita natin. Ano ba ito? Mayroon pong 6, pang-spiritual po ang kasuotan, may 6 po nga dapat natin pag-aralan mabuti. Ayan. Yan po. Ang oras po natin, alas 10. Hala, maalas 11 na pala. Halos kaya pagana ako nagatunga-tunga. May Lord Supper pa tayo. Pero sa susunod na akong katunga, hindi umuobo, siguro may magpapaliwanag yan. Sino susunod sa akin? Ayan, sikap. Ayan. Okay. Sikap ang susunod pala sa akin. Ayan. Okay. Pwede rin po ninyo itong gamitin sa atin pong, anong tawag? Devotion pong call po doon. hala. Sa atin pong devotion sa Miyerkules. No? Ang topic nito. Mayroon po. Okay, no? Tingnan natin ulit. Okay, ito na. Mayroon pong 6 kung ano po ang mga pangalan ng ang unom na ibinigay ng Diyos nga kasuotan ng isang Kristiyano. Pinagkalooban niya ito, no? Kaya makikita po natin, isuot ang kasuotan pandigma ng Diyos. Okay? Pansinin niyo mabuti. No? May 6 po dito. Kaya kung sundan niyo ako, napakaganda po ito, ano ang kasuotan ng 6 na ito at ano po ang inyong makikita sa kasuotan nito? Pag-abot sa espiritual, ayan, tingnan natin ulit, balik tayo sa ating talata. Okay. Ayan, hindi ito matatapos mga kapatid, maiksi po talagang oras. Abay ko, gani, Lord, abay ko, ginapagprito lang nga. Lord, sana po ang mensaheng ito ay sa isa kabulan, katamot-damong amon matutunan. Kung ano po ang 6 na ito, yung armor ng Lord, sabay ko, matutunan namin para kami ay makatayo pa rin. Hindi matumba. No? Tingnan natin. Pag may makita ka mo dira sa kasuotan na yan, na bakante, yan ang target ni Satanas. Tama ba? Pag nakita ninyo yung kasuotan na yan, igway na siya dira ng mga bakante nga makikita, kagayan po ni Gulayat. No?
Makita ninyo yan, ang kasuotan dyan. Kaya doon sa ginambay gani nga, kailangan yung 6, kumpleto talaga yan. Huwag pong mabawasan yon. Kumpleto gid. No? Mga Kristiyano, kumpletong armor talaga yan. Kung inyo pong makikita. Isa-isahin ko lang, hindi ko na masyado ipaliwanag kasi po ang oras natin. Una, belt of truth. Ano ba yon? Okay? Ano ba ang sinasabi ng ano ba yung truth? Isang katangian yung katotohanan. Ikaw ba ay naglilingkod? Tama ba ang pananampalataya? Matuod bang paglilingkod mo? Base kung tiyaw-tiyaw, give up ka. Base, bukon matuod. No? Napakahalaga po ito. Kaya mga kapatid, ang hambay dira, isa dito, yung belt of truth. Ang talata po nito ay makita ninyo sa Juan 8 sa talatang 32. Basa. Sige. Basa. Hay. Sino ang may Bible? Pag ginambay ko basa, tumayo yung, alam niyo yan, ginasubaybay ba yung mensahe ko? Tayo po. Tayo po. Sino ang nakakita ng talata na ito sa Juan 8, talatang 32? Tayo po. Okay. Okay, Obing, kaya kabahoy mo ng kwan. Pakinggan mabuti. Ayan. Yon ang unang isuot. Katotohanan. Bilang mananampalataya, alam mo ang matuod. Yon ang talagang katotohanan. Isa sa ginambay nga belt. Oh. Kaya lang, siguro hanggang dyan na lang po. Siguro ako malapit ito magtapos. Ora. Okay. Ang unang puntos na pinag-aralan natin, babalikan natin mamaya, at pangalawang puntos po ito. No? Una, sa unang puntos, yung armor na ibibigay ng Panginoon ay belt of truth. Yun ang sinasabi sa aklat ni John, na ang hambay doon sa talatang 32, basahin ko na lamang po. Ang sabi niya, makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino si Satanas? Sino ang Diyos? Kilayon natin ang Diyos. Sino si Satanas? Sinungaling. Tandaan. Sino ang Diyos? Perfect. Hindi sinungaling. Sa Kristiyano, bantayan po, iwasan ang pagsisinungaling. Maging totoo kang mananampalataya. Yan. No? Maging totoo. Ang imo buhay, maging totoo. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. No? Ang dami-dami niyan. Maging totoo ka bilang Kristiyano, makita ang liwanag, ang ilaw sa buhay mo bilang isang Kristiyano nga niligtas. Tandaan po natin yan. Isa po yan nakatangian ng isang tunay na Kristiyano. Huwag makita, iwasan ang ginahambay nga kadiliman sapagkat ang kadiliman ay kasalanan, umiwas. No? Okay. Alamin kung anong una. Hindi, kaya tandaan natin, kaya isusuot mo ito ang belt of truth dahil nalaman mo ang matuod. Kaya ito ang taglay mo ngayon. Huwag ka na hambay na Apostol Pablo. Malaya na kayo. Alam ninyong katotohanan. Magpakatatag kayo at huwag na kayong paalipin-paliwat. Bakit ko binanggit yon? Ay sa Galacia, ginanggit niya sa Episo eh. Okay? Okay. Dalawa na lang po. Isa na lang ang ibigay ko sa inyo kasi ang oras po natin. Pangaduha, breastplate. Ano ba yon?
breastplate. Ano ang ibig sabihin? Ito po yung sinasabi doon nga, righteousness. Yan. Maging tama ka. Mamuhay ka ng tama. Hambay gani doon sa hambay ni Pablo sa Corinto, talata kapitulo 5 verse 21. Ayan, na. Tingnan natin. Isuot, no? 'Yun ang kailangan natin. Yung breastplate na tinasabi o righteousness, no? Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Corinto. Tandaan na, bakit sinabi niya sa Corinto? Mayroon pong nakita si Pablo diyan. Okay? Sige, dito na lang po ako dito na lang po ako hihinto kasi mahaba po ang ating kuhan. Ang oras po natin ay alas 10:47. Okay, pangalawang Korinto po ito, makikita ninyo kung ano ang sinasabi ni Pablo. 5:21 po sa pangalawang Korinto, ito po yung sinasabi. Okay? Hala. 5:20. Madiyuma to ko ah. Galabo ang mata ko. Pasensya na po kayo kay minsan nagalabo ang mata ko. Pangalawang Korinto 5, ang talata po niya ay sa talata po ng maraming ginawang pati pagsiro ko ay galabo ang mata ko. Okay. Hindi ko masyado makita. Kaya mga kapatid, ito po yung ginambay gani, no? Na kailangan natin maging yung kalinisan ng ating buhay, spiritual o pananampalataya. Kaya kailangan pinapaging matuwid tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya gani, kita mamuhay ng matuwid o righteousness kunambay sa paningin ng Diyos. Bagamat dito sa lupa, talagang kahirap yan. Maraming mga Kristiyano nga kung saan ay marami sa atin ng mga Kristiyano nga halos nahihirapan mamuhay. Para nahihirapan tayong mamuhay ng tama, no? Kaya mga kapatid, ang pa-encourage ko lang lagi, no? Kailangan nating mamuhay ng tama sa paningin ng Diyos. Hambay ganun sa talatang 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamagitan niya. Ayan. No? Ang nais ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano ay mamuhay ng may kalinisan sa atubangan ng Diyos. Yun talaga. Kay base, si Kristo ay ibinilang na makasalanan dahil sa atin kasalanan. Bagat siya'y matuwid, tayo, para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, si Kristo po ay nagbigay halimbawa para tayo'y mamuhay na tama. Pero hindi ko sabing maging perfect. Kaya hambay ng Bible, hindi tayo naging perfect. Si Kristo ang perfect, ngayon hambay gani, kaya isuot ninyo. Kaya isuot yung ginahambay ng righteousness ni Kristo. Okay? At mga kapatid, hanggang po, sa sunod na lamang po, bagamat ang dami pa po yan nating may 3 pa po, may 5 pa po nga pag-aaralan dyan, ang ba niya, shoes of sapatos. Yan, yung sa paa. Pangalawa, yung shield, yung faith, yung taming parang tamin siya. Ayan, no? Yung ganyan, no? Ayan. Alam niyo, hindi na pwede na yan ang mga tamin na ina. Kung yan, kung sa literal, hindi na pwede. Laser na ngayon ang aton ang bala ng mga kano. Ubos na tunaw. Kung sa literal, ubos na tunaw. Pero ano ba sa mga Kristiyano, spiritual po nga shield, yung pinakapanangga nila. No? Hindi ko na masyado may paliwanag. At ang pang-apat po dito, may magpapaliwanag po ito, yung shield of faith.
yung pananampalataya talaga niya. Nga naligtas siya sa biyaya at pananampalataya kay Kristo. Yun ang panghawakan ng isang tunay na Kristiyano. No? Sa biyaya tayo naligtas, kaya ang kaligtasan natin ay biyaya ang kaloob ng Diyos, kaya doon tayo magtiwala. At yung ginapanghulip ay yung salvation o ang kaligtasan, may helmet ng kaligtasan, kailangan sure ko talaga. Maraming mga tao nga ang kanilang kaligtasan ay giwang-giwang. Kaya pag nagkasala ko na sinda, hindi na sinda ligtas, wala kaintindi ang mga ganong mga Kristiyano. Kung minsan naman sa mga gawa, kung minsan naman kung ano-ano, pasundon sa kung sa ano pang bagay. Pero ang kaligtasan, biyaya ng Panginoon, regalo po sa atin. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya ang kaligtasan, panghawakan mabuti. No? Isa po yun nga shield. Pang-last po, yung salita ng Diyos. Gina-encourage namin kayo lahat na magbasagid ng Bible. Kaya karaming mga Kristiyano nga nagbabasa ng Bible, hindi sinabuhay. Kapag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, kailangan isabuhay. Kaya hambaya, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya kung hindi natin ito isinabuhay. Mga kapatid, hindi po natin matatapos to. At sa sunod po, ang tatalakay nito ay ibang mga manggagawa ng ating Panginoon. Kaya ang oras po natin, halos may isang oras, no? 52, alas 10:52, my Lord's Supper pa po tayo. Kaya mga kapatid, sundan na lamang po natin ang mensahe na ito sa sunod po na linggo. Kaya inanyayahan ko po kayong lahat, huwag kayong pong mag-absent pag linggo, sundan po ninyo ang mensahe natin tungkol sa armor of God. Yan. Para marami tayong matutunan at lumago tayo sa ating pananampalataya, maging matibay ang ating paninindigan at hindi tayo madaling matumba. Hindi tayo madaling maakay ng mga maling turo kung tayo po ay nakatayo ng tama. No? Kaya, yun po, no? At habang yung kwadra, yung larawan, tingnan ninyo kung saan ang bakante dyan. Mayroon kayong makikita dyan. No? Hindi lang ninyo pag-aralan larawan. Alamin ninyo saan ang walang laman, saan ang walang taming dyan. Dyan po ninyo makikita. Hanapin ninyo dyan kung alin ang tami, ang lawas ng walay taming, walay panangga. Kung minsan ay nagagamit. Okay, tayo po lahat ay dumako sa panalangin. At Lord, salamat sa kabutihan mo. Bagamat hindi po natapos ang aming topic, pero Lord, mahaba pa pong panahon ito ang pagtatalakay. At ngayon pa lang ay dinadalangin na po namin ng mga kapatiran ito ay masundan, Panginoon, ang mga anim na katangian ng isang tunay na Kristiyano. Ito yung binigay mo para sa amin upang malabanan namin, Panginoon, anumang tukso ng sanlibutan, anuman ang panghatak ng sanlibutan, Panginoon, ay hindi po kami matangay-tangay dahil mayroong kaming suot na ito. Itong armor na ito, Panginoon, ginapanalangin po namin nga sa aming buhay mismo makikita. Hindi po ito makita sa iba, maging sa sarili namin, Panginoon, ginapanalangin po namin na patuloy po namin basahin ang banal mong kasulatan upang kami makapamuhay ng ayon sa kalooban mo. Panginoon, dalangin po namin ngayong umaga at salamat po sa mga mensaheng ito at dalangin ko rin po yung iba pang mga tatalakayin at dalangin ko rin, Ama, na patuloy po ito naming matuklasan, hindi lamang sa aming pong pagsunod sa kalooban mo, Panginoon, kundi yung ang buhay namin ay maibigay talaga namin sa inyo. Kagaya ng ibang mandirigma noong unang panahon, si Joshua, maraming mga leader, Panginoon, namatay dahil po sa paglilingkod sa inyo at naging matatag sila, namatay silang nakatayo sa harapan ninyo, Panginoon. Kaya panalangin po namin sa umagang ito, ang mga unang mga mandirigma ng inyong gawa o mga Kristiyano, Panginoon, namatay sila pero nanindigan sila, Panginoon, sa katotohanan. Salamat po ngayong umaga. Kaya sa inyo na po namin binabalik ang kabutihan mo, Panginoon, sa amin sa gitna ng kami makasalanan. Ay kami po ay inyong tulungan upang magtagumpay sa kasalanan. Salamat sa inyo lang po namin ito tinagubilin at
idinadalangin ko na rin po ang susunod na magmensahe nito, Panginoon, ay patuloy na magamit, marami pa at lumawak po ang mga lumago at maging matatag ang inyong mga Kristiyan, ang mga anak mo, upang hindi na kami puling maalipin pa. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Itong tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Hallelujah. Itong tinapay ng buhay, kanin mo't makisa. Yan ang katawang nabayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Yan ang katawang nabayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Itaas po natin ito, mga kapatid. Tayo po'y panalangin. Nagpapasalamat kami, Ama, dahil po sa ginawa ng inyong anak na si Kristo. Nabayubay siya sa cross para kami ay tubusin. Sa pakibahagi namin sa tinapay na ito, ay nagpapasalamat din po kami. Salamat po na ito'y maalalalagi namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin po yung sa trips. Hallelujah. Ang namin sa umaga ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang upang ito kung saan simbolo ng iyong dugo na naging sa cross ng Kalbaryo. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa ay ito. Alalahanin po namin na binayaran mo ang aming mga kasalanan. Hindi dugo ng hayop, hindi ang iyong banal na dugo. Napakahalagang dugo. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang mamuhay sa kalinisan, sa kalangalan ng Diyos, sa pagkantunay na Ama, na kami nilinis na sa pamagitan ng nagtigis na dugo mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Panginoon. Tuloy namin alalahanin ito, Panginoon Diyos, na kami pinalaya ng Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo po ang lahat ng papuri. Jesus' name. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan.
sa iyo, doon sa Kalbaryo ay tumigil. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo, doon sa Kalbaryo ay tumigis. Itaas po natin ito sa Panginoong Diyos. Sabi doon, gayon din naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang paalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at uminom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Panginoon, maraming salamat po sa grapes nito nga ipinagkaloob mo, Panginoong Diyos. Kaya nagpasalamat po kami na lagi namin itong maalala sa tuwing kami nagtipon-tipon, Panginoong Diyos. Salamat po sa ginawa mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat. Tinapay ng Habang umaawit po. buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayupan. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Panginoon, maraming salamat po. Sana po maabutan mo kami na ginaganap namin ito hanggat sa muli mong pagparito, Panginoon. Kung kami po ay buhay pa, salamat po, Panginoon, sapagkat ang pangako mo ay amin pong tinatanggap sa pangalan ni Jesucristo na tagapagligtas. Magbalik po tayo na ating mga kaloob sa ating Diyos na buhay. Ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di bantay sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mausap ka, hingot mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y nagtatangi
Kausap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatang, pag-aasa'y ka. Sa iyong puso ko'y sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa man, kailan pa kailan may di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa man, kailan pa man, kailan pa man. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ipanalangin po natin ating mga kaloob. Okay, tayo po ay dumako na sa huling panalangin. Tayo po ay tumayo at ipanalangin po natin na sa sunod na linggo po ay magkita-kita tayo. Miyerkules po, magkita-kita po tayo sa atin pong gawain sa ating Panginoon sa Miyerkules po. At alam natin, ihanda po natin ang ating mga sarili lagi, mga kapatid. Dahil nga po maraming mga nangyayari at pagsubok na ginagawa ang kalaban sa buhay natin para hindi tayo makadalo sa pagtitipon. Kaya ang prayer meeting po, palagi po na-encourage ko po kayo, daluhan po ninyo ito. Maraming salamat po, Ama, ngayong umaga. Ikaw ang dapat mapapurihan, mapasalamatan
sa patuloy na kabutihan mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat din po, Panginoon, nga nakadalo ngayong umaga ang mga kapatiran nga nakakaranas ng panghihina. Lord, ang iyo pong kalakasan ay patuloy po nga ibigay mo po sa mga kapatiran po namin nga nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Dalangin din po namin na sa amin pong tima ngayong buwang ito ng Agosto ay mas lalo pa kaming lumago at lalo pang patibayin mo ang pananampalataya, Panginoon namin, nang sa gayon, anumang pagsubok na dumating sa aming buhay, lumalaban kami at nakatayo pa rin kami sa inyong harapan. Dalangin po namin, gamitin po namin ang anim na regalo mo sa amin upang mapagtagumpayan po namin ang lalang ng dyablo. Alam namin, Lord, ang mga pakana ng dyablo ay parang palasong nagliliyab na ito, Panginoong Diyos. Kaya tulungan mo kami nga isuot po ang baluting ito sa pamagitan ng paglubusang pagtitiwala sa iyo. Ama, minsan pa po ipinakita mo sa amin sa pamagitan ng dugo mo dugo ni Kristo sa Kalbaryo ay kami po ay inyong tinubos sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Kaya Panginoon, ang aming pananampalataya ay patuloy po namin inaalay sa iyo na kung saan ang pagmamahal mo sa bawat isa na makasalanan ay tinanggap namin ang lahat ng kapatawaran sa aming mga buhay. Ngayong umaga sa pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan mo ang bawat isa na mga kapatiran, mga pamilya, Panginoon, na masig-uwi po sa kanilang mga lugar. Ang aming panalangin, ang episo po sa Yes, talatang 10, ay pagbulay-bulayan ito ng inyong mga anak. Nang sa gayon, maging handa kami sa pagharap sa lahat ng pagsubok na dumaranas sa buhay namin bilang mga Kristiyano. Maraming salamat po. Ikaw na po, Panginoon, mag-ingat sa kanila sa tulong ng banal mong Espiritu at ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesucristo, ng aming tagapagligtas, lahat ay pumalakpak at magpuri sa Diyos. Amen. Sa Diyos po ang papuri.